hinawakan ko na lang kamay ko kung nakakuna sa vlog. Oo. Kasi hindi na niya ano talaga, hindi siya makakapagsalita at hindi siya makakaano. Nanginginig na siya eh. Marami pa doon hindi nakikita ng vlog. Hello po mga kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, this is Kuya Nel po at ngayong araw pong ito ay makakasama po natin si Kalingap Edu at magkakaroon tayo ng pagkakataon para kamustahin at tanungin si Kalingap Edu about dun sa ano ngayon, sa mga kaganapan ngayon sa kanila ni Beyonce. So ayan po, samahan nyo ko guys and let's go! So ayan po, kasama po natin ngayon si Kalingap Edu. Ayan, tatanungin lang kita bro about dun sa sa travel niyo sa Hong Kong. Kasi di ba? Kasi di ko alam yung mga nangyari kasi wala ako dun eh. So gusto kong makibalita. At saka dun sa ibang hindi nakakaalam ng mga pangyayari doon. So di ba pangalawang beses mo na to na nakapunta ka Hong Kong? Dalawang beses. Ganda pa rin kahit pa ilang beses ang punta doon. Grabe talaga. Anong pinagkaiba ngayon nung unang bisita mo sa Hong Kong? Mas mainit. Mas mainit? Mas mainit kasi nandiyan ang ating mga mahal sa buhay. Ay, grabe. Saka mas Sample ng mahal sa buhay? Siyempre nandiyan sila, ang EDC. Nandiyan ang EDC. Kompleto ngayon, hindi na wala. EDC family, yun no? Ayaw pang sabihin ha? Nandiyan si Beyonce, nandiyan lang saka yung init talaga ng pagkakilik ng fans natin. Napakaganda talaga, grabe talaga doon. Mahal na mahal tayo ng mga Kalingap supporters doon. Grabe. Saka mas marami kami napuntahan ngayon. Hindi kagaya dati kung saan kasi kami na medyo dito pa. Kumbaga parang mas organized ngayon. Oo, mas organized ngayon talaga. So, ano yung pinaka nagustuhan mong pinuntahan nyo ngayon? Ako talaga, Disneyland talaga. Kahit nakapunta na ako, ganda kong bumalik pa. Hindi talaga nakakasawa eh. Pero si Beyonce, sa palagay mo, saan siya pinaka nag-enjoy? Sabi sa Disneyland din. Disneyland din. Talaga yung pinaka, the best destination talaga doon. Hindi mo talaga makakalimutan din. Grabe. Sobrang saya talaga doon. Kitang-kita ko naman sa video, sa mukha niya pag kami dun. So, bro, tanong ko rin kung ano ba yung sa palagay mo yung pinaka naging best or memorable moment ninyo or parang sweetest moment ninyo ni Beyonce dun sa Hong Kong? Ako palagay ko nung nasa Disney kami tapos nung patapos na. Bakit? Anong meron? Sobrang lang kami, parang parang pakiramdam ko parang masaya lang, simple lang. Nanonood ako ng fireworks, magkatabi lang kami tapos parang ang sweet, no? Ang sweet, no? Simple lang, maganda. Parang pangarap lang yun ng iba eh, di ba? Nandito na tayo. Oo, parang na-reach mo na yung goals, parang relationship goals, no? Parang gano'n. Sana all. Saka nung isa pa nung nag-meet and greet nung kami parehas, sobrang daming tao. Daming supporters na nakita namin na grabe pagtangkilik sa Kalingap sa amin. Sobrang saya talaga. Grabe. Salamat po sa mga nagsalubong po sa kanila sa Hong Kong. Ano naman bro ang reaction ni Beyonce nung nakita niya sobrang dami pa lang supporters doon? Kinakabahan siya noon eh. Actually, nung mga kanta na kami, ayaw na niyang bumaba. Ayaw ko kumanta. Hindi siya sanay sa ganong karaming taong nakikita at nag-aano sa kanya, teacher sa kanya. Hinawakan ko na lang kamay ko kung nakakuna sa vlog. Kasi hindi na niya talaga, hindi siya makakapagsalita at hindi siya nanginginig na siya eh. Hindi siya sanay, pero ako medyo okay na sa akin. Ikaw medyo sanay ka na rin eh. Tagal na sa Kalingap eh. Grabe no? Pero palagay mo nag-enjoy naman si Beyonce? Sobra kasi hindi naman halata na halos hindi nga kami na doon, na homesick, ibang klase doon. Ilang araw kayo doon? Ha? Ilang araw kayo? Mga 6. Tagal nun. Travel dito mga isang araw, mga 7-8 araw kami halos talaga. Nawala dito, ang tagal. Sana all. So, natanong ko na rin pala yung about sa mga sa sweetest moment nila. Pero tanong ko na lang din kung meron bang parang
medyo hindi magandang happenings doon na nangyari na pwede ninyong i-share? Meron ba yung, or parang hindi ka natuwa? Ano lang siguro, pinakamapangit siguro doon kapag sobrang haba lagi ng namin ang ginagawa sa isang araw. Talagang sinusulit namin eh. Oh. Kaya ang lakad namin sa isang araw simula alas 11 hanggang umaga or alas 12 hanggang gabi na talaga yan. Nakakauwi na kami alas 12 ng madaling gabi or alas 11. Sobrang pagod talaga. Talaga yung lakaran. Lakaran talaga. So, minsan makikita mo sa mga video. Ano kami, hinang-hina na kami kasi ang pagod talaga. Tsaka nakaka-apekto rin yung sa mood mo, di ba? Pag yung pagod na pagod ka na, di ba? Minsan ma-vlog pa daw, pauwi na, ay wala na. Pagod na talaga. Wala naman din yun lang ang pinaka doon din na hindi ko talaga nagustuhan. Oo, maraming masyadong lakad. Wala naman masyado. Kasi sobrang ganda talaga ng lugar. Bagay. Kahit unang bansa ko pa yun, talaga. Kahit bumalik ka pa? Oo, kahit ilang ulit pa. Ay, grabe. Doon, guys. Grabe. Tsaka yun? Tsaka balita, marami daw paampaw dun Maraming ampaw. Maraming ampaw. Tuwa nga si Kuya Val dun sa mga nakukuha niya dun eh. Nanonood kami nung live dito. Nag-iipon siya ng ampaw dun eh. Siya lang natira dun sa sa Tamar na kami mag-meet and greet. Nagpaiwan na siya sa dahil ang dami nagbibigay. Biruin mo sa ganyang edad ni Biancy, no? Nakarating na siya ng ibang bansa. Yun nga, hindi ibang tao, di pa nakakapan sa ibang bansa. Tapos siya agad sa ganyang edad. Grabe. Napaka, blessing talaga yan. Sobra talaga. Tsaka hindi niya yung makakalimutan. Pati na rin doon sa mga supporters na nagabang na makarating doon si Biancy. Kumbaga, blessing din sa kanila yan na makita si Biancy at si Edu. Mga EDSI supporters natin dyan sa Hong Kong. Ayun. So, yun lang bro. At ano pa bang maganda itanong? Marami pala bro, kinabahan dun sa maraming kinabahan dun sa huling episode na daw yun. Ano ba yun? Ano ba ibig sabihin ng huling episode? Huling episode sa sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Last episode sa Hong Kong. Kasi wala pang sunod na episode nun, di ba? Pambihira yan. Kasi natakot kami dun sa comment ni Kalinga Prab dun sa live eh. Sabi, nag-i-edit na daw siya ng last episode. Hala, ano nangyari? Baka gawa rin ng mga issue-issue. So, buti hindi naman pala. Last episode lang yun sa Hong Kong, guys. Pero, lang kayo ni Kalinga Prab. Tinatakot lang ngayon. Uy, speaking pala of issue. Speaking of issue, palagay mo, affected ba si Biancy doon? Nung nasa Hong Kong kayo? Palagay mo? Scale of 1 to 10, gaano ka-affected si Biancy doon sa issue? Mga 2. Ay, mahina lang, konti lang naman pala. Hindi naman masyado. Makikita niyo naman doon yung mga video. Ay, may mga BTS doon bro. Matindi ang BTS doon nila JJ. ang ganda sa vlog. Ang ganda ng mga BTS doon. Grabe, ang lupit. Mas kinikilig ako dun eh. Marami pa doon hindi nakikita ng vlog. Ay, dapat pa ginalingan pa ng mga CCTV dun. Marami doon yun. Grabe. Masyadong maraming doon. Sayang. Grabe. Siguro nga nagkuha nila Kuya Val. Wala yun, biglaan lang yun minsan natutulog. Wala talagang script yun, yung nasa may yung vlog ni JJ. Oo. Biglaan. Sino pala mga kasamahan mo sa room? Ako, sila JJ, si Ted. Kayong tatlo? Kaming tatlo. Saka si Questar. Okay. Tapos sila Biancy naman, sinong kasama naman sa room? Si Pau Pau, si Kakay, saka si Grace. Ayun. Kamusta naman yung tinuluyan ninyo? Okay naman ngayon, hindi naman kagaya nung nakaraan na medyo mahirap, medyo masikip. Mas maganda talaga yun. Mas maganda ngayon? Kahit dati yung tinuluyan namin, sa ibang room kami ngayon. Mas madaling gumalaw ngayon, hindi kagaya dati. Dati talaga kahit sa wala kaming heater. Yeah, sobrang hirap maligo. Ngayon medyo okay na dalawang mas maganda, mas mabilis. Ayun Mas maganda ngayon talaga yung pagbisita namin. So, sino nag-asikaso nun? Sila, grupo ni Ate Marit. Salamat. Uy, shoutout po kay Marie Marie Pineda. Grupo nila yun. Grupo daw po nila Marie Pineda. Hindi mga vlogger pero grabe yung nila talaga support. Para lang talaga ma-assist yan. Kaya grabe, sobrang nakakatuwa. Malaking tulong po kayo sa mga nasa Hong Kong, sa grupo po nila Marie Pineda. Thank you so much po.
Ayun nga pala bro, nakakalimutan ko. At may nabalitaan kasi ako rin na ano, totoo ba yung parang nadukutan daw si ano, si Beyonce? Nakita ko rin doon sa video na inaano siya ng lalaki, matandang lalaki. Kaso nandun ako katabi nga ako noon. Oo, nakita kita nakahawak ka dun sa bag, di ba, noong una? Ang problema, hindi ko rin napansin. Ang galing ng magnanakaw, ang hirap mapansin. Hindi halata kasi sobrang busy, ang bilis ng pangyayari. Kahit nga yung nasa likod nila kasi lagi karaniwan. Oo, nandun lang. Yung nag-video, kasi di niya nakita yung gano'n, diba? Magaling sumalisi, no? Ang galing, hindi siya alam. Ano, hindi kayo nag-alam nung time na yon? Kailan kayo nag-aware na may nawala? Hindi man siya nagsabing na nawala sa kanya eh. Nakita lang talaga sa video, pero... So, hindi niya alam na nawalan siya? Hindi wala siya sinasabi, kaya parang wala. Sabagay kasi may naiuwi siya eh. Marami din siya. Siguro kasi hindi naman nakuha lahat. Oo, parang. So baga part lang yun. So hindi niya alam na marami palang nakuha. Oo. Okay. So wala palang kaalam-alam. Oo nga eh. So wala pala guys silang alam dun sa ano na yun, sa time na yun. Grabe. So dami namin wala sa amin nakapansin. Magaling yung nagnanakaw. So hanggang ngayon hindi alam ni Beyonce? Or may palagay mo may alam na siya? Siguro nasabi na sa kanya ng mga supporters. Grabe. So hindi rin natin alam kung magkano yung nakuha kay Beyonce, no? Yun ang pala isipan kung magkano aabutin yung nawala. Ang mahalaga din, masana walang importante bagay na nawala. Ay oo. Okay lang yung pera, wag lang yung mga... Yung passport. Ay naku, delikado pag passport yung nawala. So, ayan po, at least na linawan po tayo dun sa ano, about po dun sa magnanakaw po, no, sa Hong Kong na sumalisi po dun po sa bag po ni Beyonce. So, ayan, salamat ulit Kalingap Edu. Hinabol ko lang kasi yun nga, kailangan din na marinig din natin kung ano ba yung nangyari doon. Ayan. So, yun lang bro sa vlog natin. Yan, maikli lang naman to at kinamusta ko lang yung yung travel ninyo dun sa sa Hong Kong. Kasi medyo hindi ko alam ang mga tunay na kaganapan doon kaya na-curious lang ako at na-interview kita ngayon. So, yan, thank you so much. Kalingap Edu sa sa time mo. At yan sa ating mga mga nanonood at maraming salamat po. Sana patuloy natin suportahan ang channel ni Kalingap Edu. Siyempre po sa buong team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, ni Kalingap Rob at Ate Edna, lahat po ng K-Boys, Kalingap Partners and Kalingap Raptors. At suportahan pa rin po natin hanggang sa dulo ang tambalang EDC. Salamat po. Thank you. Bye-bye guys.